Ayun po, may tutugisin kami. Kasama yung grupo dito. Ka. Wala yung commander natin. Asa si Borod? Ito anaro buto, dekat buat ko nagbuto. Hanapin namin yung sawa mga kaprobinsya. Kasi marami na po siyang nadali sa ating mga alaga. Tingnan natin sa ilalim. Baka katulad dati na andyan lang tumira yung sawa. May dala kami martilyo. Gibain namin yung nasa ilalim. Flashlight. Madilim daw sa ilalim. Sa ilalim ng itlugan natin ba. Wala dong naba ispat eh. Kita naman. Basta ka na sako. Anong trapal ba? Trapal. Hawang ko mga kabo. May butas. Wala nakita na nasawa sa ilalim mga kaprobinsya. Baka hindi siguro siya tumira dito. Pumunta lang siya dito pag magutom. Wala na. Lobo ang kuan pugaran. Naibangag daw. Para man tinabo naman na sulay ko kabkab. Tinabo naman na siya. Tinambak naman na. Ay, mas kawayan na wig po sa waha. Wala sa. Mabaw ra? Wala. Hindi namin nakita yung sawa sa subo ng ating mga pato. Baka andyan sa mga kawayan. Tapos may mga kawayan pa doon. Baka bumisita na dito pag tuwing magugutom siya. So, ang gagawin natin, lagyan na natin ng lambat dyan. Yung entrance sa ating kubo. Para in kaso pag may sawa na pumasok, may tendency na mahuli siya. Yung bake namin na maliit, gutom na. Pag makakita siya ng tao, lumapit siya. Nakuha na yung tiil. Wala na drag. Ano yung kuko? Karing ari to. Inahubag bigla po. Pero di na nagit sakit. Naka-survive yung bake natin. Pero hindi na siya makadidi sa kinanay. Bigdiron din. Mukha ko siya pa sa Mukha or ka ito. Sik ba kung mukha na na ipaktin pa niya. Baboy pa hindi siya. Dalawa daw pinitutuyo. Daghan magbuto ni siya. Hindi sir, dek ka ba kung okay dek? Gutom na siya, wala pa sa oras. Hindi pa oras yung pagpadidi sa kanya. Umagat sa kahapon sa padidihin. Tapos yung isa mukha ko nang isa pasaw. Tapos yung isang bato niya maubos. Yun po ang ipainom niya tuwing tanghali. Basta hindi niya maubos yung isang botilya. Dahil wala nang ulan ngayon,
palabasin namin si Bitang sa kulungan ng ating baboy. Marites, laya ka na. Marites, oh, lumabas agad. Gabilin sa gilbihon do. Uli na. Bumalik siya sa kuwan, oh. Kwarto. Wala na mama ni mo diha, to na dito. Ayaw niya lumabas. Dito. Mukhang nagustuhan na ni Marites dito, oh. Takot siya, takot. Huwag ka matakotis. Matid yun. Ha? Sakiat ni Marites, oh. Tos, oh. Masayang-masaya sana nakalabas. Di na may ikot? Nagpakitang gilas si Marites, oh. Ha? Nahimo ng puti si Marites. Excited po tayo dito mga kaprobinsya na may ibang baka pa tayo na mga anak ng lalaki. Lalo na pag yung mga baka natin na galing sa Batangas. Excited po tayo. Si Bitang, oh. Namimiss niya yung kumain ng damo. Si Marites mga kaprobinsya, oh. Kumain na rin siya ng damo. Bantayan lang namin para hindi siya makakain ng saging dito. May mga saging at saka niyog. Tapos distansya lang tayo kay Bitang. Magalit yan paglapitan natin. Hindi po ako yung palagi nag-alaga sa kanya, kaya magalit siya. Pero pag si Dodong, okay lang siya. Di ba, Dong? Matid bigla po ito. Kung lalaki lang si Marites, napakagana turuan ng trabaho. Pati sagsakay ba? Ha? Mong maribat ba? Sakay ta. Tanod kaayo. Ug lalaki sa lalaki sa kasakayan. May ugok. Na may pasong. Si Marites po, lagpas 2 buwan pa lang yung edad niya. Yung kambing natin mga kaprobinsya, oh. Dati po napaka-bansot niya. Kasi hindi siya makadidi. 3 po sila magkakapatid. Pero ngayon, oh, malaki na siya. Anglo po siya, Anglo. Nung bago pa namin siya nilagay dito, palagi siyang umiyak. Nanibago sa kanyang bahay. Pero ngayon, nasanay na siya. Yan po ang ating mga kambing dito, oh. Sa ngayon po mga kaprobinsya,
May nakasahan naman si George. 3 kambing yung nakasahan niya. Si Ivana nakasahan na niya. Si Dayan. At yung isang kambing din natin na itim. Yung may isang anak. Napakadali lang nila ng landi. Ito, medyo malaki na yung anak niya pero hindi pa siya naglandi. Yung pag-alaga namin dito mga kaprobinsya, natural lang. Hindi katulad sa iba na siniwalay agad yung mga anak nila pagdating ng 3 buwan. Basta mga babae lang yung anak nila, hinayaan lang namin dito. Hinayaan lang namin na sila yung magwalay sa kanilang anak. Buti naman, naglandi naman agad yung nanay nila. Pero disclaimer lang po, sa akin lang po yan. Kasi yung iba, yung mga malalakihang nag-alaga ng kambing, yung maramihang kambing nila, nawalay nila agad yung mga maliit na kambing sa loob ng 3 buwan. Pero pag 3 buwan pa lang mga kaprobinsya, pag hindi tayo marunong mag-alaga o hindi natin mapakain ng gusto, malaki ang posibilidad na mamatay lang basta 3 buwan pa lang. Tapos yung sistema natin dito, natural lang yung pag-alaga natin. Si Dayan nilagay sa kulungan. Kaya palagi siya umiiyak. Pero nakasahan na siya ni George. Ito yung nakasahan din ni George mga kaprobinsya. Yung may anak na isa. Tingnan natin kung ano po yung resulta sa anak ni George. Si Ivana po mga kaprobinsya, apagilid po yan. Native yung nanay niya. At saka Anglo yung kanyang tatay, si Turo dati. Si Ivana po yung pinakamatapang dito. Galit sa kanya yung mga ibang kambing na mga maliliit. Ito po dumalaga to. Pero napapansin natin na parang buntis siya, oh. Naglanta yung didi niya. Pero hindi natin alam kung sino yung nakakasa sa kanya. Pati yung isa mga kaprobinsya, oh. Buntis din to. Ito. Anak to na ating blackhead. Parang marami tayong kambing dito na buntis. Iba na yung pinakamatapang. Sundot doon, sundot dito. Para hindi makakain yung mga kasama niya. May kambing tayo na hinihingal, oh. Or gikutasan lagi siya, oh. Nakasahan na rin yan. Kapatid po yan sa ating lalaking kambing na andon. Pinagagawa nila yung baging na ibinigay natin sa kanila. Wow. Ito, magandang kambing to mga kaprobinsya. Anak yan ni Dayan. Buwer. At malaki si Dayan po. So yung kambing na yan, malaki din ang potensyal niya na lumaki pa siya ng gusto. Baka galing na ubos sa ating ibinigay na baging. Buwer mga kaprobinsya, oh. Mana sa ating buwer. Apo na ito ni Dayan. Yung nanay, yung maliit, oh. Pero mas malaki pa siya kumpara sa kanyang nanay.
Yung isa natin kambing wala nang tunog, oh, napaos na. Nakahingi ng gatas. Si Dayan po, parang wala na siyang gatas. So, ang gagawin natin sa kanya, iwalay na natin yung kanyang mga anak. Tapos, pakainin ng tuloy yung mga anak niya para tumaba. Kasi sa ngayon, medyo payat yung mga anak niya. Kulang po sa gatas si Dayan. At bumili po kami ng gatas para sa mga anak niya. Si George po, mga kaprobinsya, marami na po siya nakastahan. Palabasin natin si George. George, labas George. Wow. Ang laki na po ni George, mga kaprobinsya. Batang-bata pa yan. Pero marami na po siya nagkasahan dito. Sana po maganda ang resulta sa kanyang mga anak. Pasingitan mo ko naman, George. Sabi ni Bro, napakabilis na daw lumaki sa ating kambing. Namangha po siya. Ganito na kalaki, tapos siya na buwan pa lang. Ayos. Hindi katulad sa mga native. Higal na kayo na eh. Agresibo na si George, mga kaprobinsya. Namayat siya ng kunti na palagi nakakasta. Mas okay lang yung medyo payat, mga kaprobinsya, kasi agresibo po sa mga babaeng kambing, yung mga medyo payat na kambing na lalaki. Napapansin po namin dito pag sobrang taba na, mawala yung pagka-agresibo nila. Pati yung mga baka, ganoon din yung nakikita natin. Kamaon na si George, no? Oh. Mupakuan na, mupagawa sa armas. Si George, mga kaprobinsya, ngayon na medyo bata pa siya, hindi siya matapang. Dati po, dinala natin siya kahit saan saan. Pag pumunta tayo dun sa likuran, dinala pa natin siya. Pero ngayon, sigurado tayo na pagdalhin natin siya, ayaw na niyang sumunod sa atin. So, sa ngayon, mukhang nasa 4 ang nakasahan ni George, 4 na babae. Hindi magtagal, may mga anak na siya dito. Palibasin natin yung ating buwer. Ayaw lumabas ah. Hindi kasi yung kanyang sungay oh. Ah, wow. Gusto na makawala oh. Pero hindi siya masyadong matapang. Hindi siya katulad kay buwer dati, yung ating blackhead. Yun ang pinakamatapang na kambing na nalagaan natin. Hindi ko po akalain nang nabili natin siya na umabot siya ng ganito kalaki. Nung napapansin niya na may naglalagay dito, napakaingay po sa ating buwer na kambing. Naging dilaw na yung kulay sa kanyang balahibo dahil din sa kanyang ihi. Dito po sa amin, ito na po yung pinakamalaking kaming mga kaprobinsya. Pero may mga nakikita pa tayo sa YouTube or Facebook na mas malaki pa sa ating kambing yung mga buwer nila. Napag-aggressive na niya ngayon kasi nasa loob na siya ng kulungan. Pero dati po nung may nagdala dito ng kambing na naglandi, ayaw niyang kumasta.
Para siyang baka mga kaprobinsya oh. Yung liig niya. Oh. Parang baka. Yung kambing, makikita natin yung sunglaki niya. Basta nasa ilang na lagpas isang taon. Pero pag bata pa lang, pag nasa 7 buwan pa lang or 8, hindi pa natin makita ng gusto. Si George, lumaki pa yan kasi napakabata pa ni George. Tingnan natin kung gaano kalaki si George pag nasa 2 taon na. Parang baka yung leeg sa ating kambing mga kaprobinsya oh. Parang oh. Pag native, hindi tayo makakita ng ganito. Pag native lang ng kambing. Parang baka. Ako nga, first time ko pa makakita ng kambing na ganyan. Na naipamitay liog ba. Parang katulad ng baka. Yan. Problema natin ngayon dito kung paano natin siya papasukin. Napakalakas niya. Pasok. Grabe. Ang lakas mga kaprobinsya. Hindi ko kaya. Dodong, buti na lang, buti si Dodong. Dodong. Kasi na eh. Susun kayo. Pwede sa ari ko. Uy, anak. Nah. Dah, kabuhit na yun. Anak. Yan. Yung kambing na to mga kaprobinsya, malaki yung liig niya. Kaya pag may tali siya sa liig, dapat kuan lang. Hindi masikip. Kasi parang baka yung kanyang ligo. Ito po, parang baka. Hindi naman siya makawala dahil sa kanyang sungay na gabukad. Relax. Hihingal siya oh. Dito ko po siya hinawakan para wala siyang lakas masyado basta dito hawakan yung bungod niya. Pero pag sa sungay lang o sa tali, mahirap. Shoutout po sa ating mga followers dyan na mahilig sa kambing. Yung kambing natin natagakasa dito. Pero yung mga dumalaga natin, si George po yung nakakasta. Yung anak ni Ibana oh. Yung makulit na kambing. Me. Ayaw na niya makipaglaro. Mahiya na. Mahiya na siya sa kamera. Paborito po ng kambing yung baging mga kaprobinsya oh. Tingnan niyo po yung binigay natin sa Kayla. Sinimot nila. Kahit isang dahon na natira wala. At ito po yung anak ni Dayan na medyo malaki din. Magandang klaseng kambing to. Pumunta si Marites dito oh. Tanod kayo mga kaprobinsya. Yan po ang nagustuhan ko kay Marites. Ito po pag sanayin natin siya nasakyan, siguro masanay natin siya. Napakadali lang sanayin. Bo. Pagkatanura yung bakaha. Si Kongkong, effective yung ginawa namin na nilagyan ng hose yung kanyang tali at hindi na niya nangatnat. So hindi na siya nakawala. Sa mga nakarang araw po, nakawala siya. Kinabahan kami kung saan namin siya hanapin.
Pero nang pinuntahan namin doon, ano na siya, bumalik sa kanyang kwarto. Ganyan po kabait si Kungkong. So yan po ang aming gagawin sa isa nating baka na sinudot para hindi niya mga atrating tao. Kasi bitas mga kaprobinsya, mula na nakakasta siya na pag-agresibo na niya. So pag may mga baka na pumunta dito na mga babae, si bitas na po yung gamitin natin, siya yung pakasahin natin. Kasi si Pugi, ayaw na po niyang kumasta. Dahil siguro sa bigat ng kanyang katawan. Yan. At bukas, palabasin po natin yung ating mga baka dito. Yung mga, kahit si Kuan lang, si Limir at yung mga dumalaga natin ng baka. Sila na yung palabasin natin. Mas matangkad si Bitas compare kay Kungkong. So parang si Bitas yung sumunod sa yapak ni Pugi. Yung kulungan ni Pugi mga kaprobinsya, kailangan na po i-repair yung kanyang flooring. Dahil siguro sa kanyang bigat, nasira yung flooring, nakita na yung mga bato, pati yung lupa. Naging maputik na rin yung flooring ni Pugi. Kasi magpuno ko siya itong sa tabla. Itong tabla ka. Pwede mo na? So, tabla ka itong lagpat. Okay. Buka kaya ko nito. Yung kabuong kabaro. Iyan ang puli kayan, makatras naman siya dire. Oo. Masa sa dito siya. Yung kaon siya. Amo abante gid siya. May din, ito na ang tabla. May din lang, may lagpat. Hindi ko flooring. Og May mapluring. para yan po. Pagkalapad niya kanyang buko-buko. Iba din yung istructure sa katawan ni Bitas. Ayan. May pasong din. Pero mas malaki yung pasong ni Kungkong. At napapansin po namin sa kanyang sungay mga kaprobinsya, sa sungay ni Juan, ni Kungkong. Hindi matigas. Yan po. Yeah. Magalaw lang namin. Pati yung isa. Ngayon pa ko nakakita ng baka na ganyan. Naakala ko po may diferensya ito. Pero sabi ni Bro, normal lang na to kasi may mga baka na ganito na magalaw lang natin yung kanyang sungay. Kakaiba si Kungkong. Sa lahat ng mga baka natin dito na may sungay, siya lang yung ganito na magalaw lang natin yung kanyang sungay. Siya yung binigyan namin ng pinakamaraming fish dito at saka Copramid. At yung biig ni Pugi, malaking malaki tapang. Kaya hindi tayo magkumpiyansa sa kanya. Si Bitas, tamang-tama lang yung ibinigay namin. Hindi masyadong marami. Hindi po masyadong konti. Yung kaya lang niyang ubusin. Yan. Napakadali na ubos Basta walang ulan mga kaprobinsya, malakas silang kumain ng feeds. At malakas din silang uminom ng tubig. Kahapon yung ulam namin, nagbitsyon kami ng pabo. Ngayon, yung tilapia naman. Magkuha tayo ng tilapia pero hindi lang tayo mga well. Subukan natin ng isang sandok lang. Ito yung gamitin natin. Tingnan natin kung marami ba tayong mahuli. Bigyan natin ng pagkain. Yan. Marami mga kaprobinsya Mag-ihaw kami ng tilapia ngayon. Ito lang. Okay na ganito. Kunin na natin yung mga maliliit. Ibalik natin sa tubig.
walang kahirap-hirap yung ating tilapia dito. At marami na pong fingerlings dito mga kaprobinsya. Marami na mga maliliit na tilapia. Nanganak na po yung mga tilapia natin dito. Paksiw lang siguro. Magpaksiw lang siguro tayo. Ito lang. Paminsan-minsan na po tayo nagbigay ng feed sa ating mga alagang tilapia. Tama na ito yung nahuli natin. Para paksiw lang. May iba dito mga malalaki na. Pag maubos yung mga tilapia natin dito, pwede na tayo magkuha ulit ng similya dun sa nursery. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung pagkain namin, oh. May bihon. Yung paksiw sa gata na tilapia. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Wala isam yan doon sa... Ano yung isos ato? Kaya singkin mo kang init eh. Ano? Iyak din po. Iyak. Hindi kami wala sa, pero... Kalang! Papangit kasi tubig na rin. May halang pero kapangay yung tubig. Duwa ko nila. Please nga din ang sinugod. Pangayat na tubig. Tubig po, tubig. Huwag yung sila ba ito? Sunod araw. Sunod din. Yeah. Siya pong kao. Bakit na mga bugnaw na? Diba? Mas kulitin yun ba? Mas kulitin yun tayo mo puro pa siya may. Nada cek dulu nggak ada dok, cek dulu nggak ada ini ya. Ako sa pa. Medyo ito. Sindol bang? Kilala mo? Hindi ko kilala yan. Kung sino man yan. Kilala ka Jungport? Kilala. Yan. Mango na Jungport? Ah, mo din, bobo. Yan lang muna mga kaganapan dito sa aming mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Belated happy birthday kay Arabilia Valverde Bire. Birthday September 19.
watching from Toronto, Canada. Greetings from Rogin Bere. Belated happy birthday also kay Ma'am Helen Misula Rilin. Birthday niya September 20. Greetings from Jose Laures Rilin. Shout out PG family. Shout out kay Roy Umali from Taguig. Shout out kay Glenn Lumabaw from Macau. Shout out kay Irene Opalma. Shout out Katao Biso family. Shout out kay Jaffe Chorino from General Santos City. Shout out kay John Mark Rautraot. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.